Part 4. Maingat na bumangon si Tamara upang hindi magising si Renz na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Nang makabangon ay tahimik siyang bumaba sa kama at hahakbang na sana siya nang bigla siyang hilahin ni Renz. Kaya ang ending ay nakahiga na ulit siya sa tabi nito habang nakatanday ang hita nito sa kanya. Ang bigat ng hita mo, pwede pa kitanggal? Tumingin lang ito sa kanya at saka siya niyakap ng mahigpit. Mas mabigat ako kaysa sa hita ko pero kinaya mo naman ako kagabi. Sambit nito na may pilyong ngiti sa labi at nag-uumpisa na namang maglikot ang kamay nito sa kanyang katawan. Malilate ka na, bumangon ka na dyan. Magluluto pa kasi ako ng breakfast mo. Palusot niya rito dahil alam niya ang ending na ginagawa nito sa kanya. Pero I want to be with you the whole day. Mag-e-excuse na lang ako at sasabihin kong hindi ako makakapunta kasi busy pa ako sa'yo. Bahagya niya tong kinurot sa tagiliran na ikinangiti lang ito, saka siya mabilis na hinalikan sa labi. Buong puso naman niyang tinanggap yon, kahit na naguguluhan siya sa sitwasyon nilang dalawa. Hindi niya alam kung anong label nila pero heto siya at muling ipinagkakalob ang kanyang sarili kay Renz, kahit na wala silang malinaw na usapan. Bumangon ka na dyan at mag-shower, magluluto na ako. Saan niya rito na mabilis bumaba sa kama at bahagyang sumulyap dito bago isa-isang pinulot ang kanyang mga damit at pumasok sa banyo para magbihis. Gulong-gulo ang isipan niya. Ano bang status nila? Paano kung may mabuo sa ginawa nilang dalawa? Paano kung hindi siya nito panagutan? Punong-puno na mga katanungan ng kanyang isip habang nakatitig sa kanyang refleksyon sa salamin. Hey, are you okay there? Mauna na ako sa baba Hihintay na lang kita doon. Rinig niyang sabi nito sa labas ng banyo. Okay. Tanging sagot niya rito. Pagkuway narinig na niya mga yabag nito palayo at pagkuway ang pagbukas at pagsara ng pinto ng kwarto. Napapabuntong hininga siyang naghilamos at pagkuway lumabas na siya ng kwarto at diretsyong nagtungo sa kusina para magluto ng agahan ni Renz. Pero pagdating niya sa kusina ay nagluluto na ito habang nakahubad baro at tanging apron lang ang suot. Nagpi-flex tuloy ang mga muscles nito, lalo na ang mga braso nito. Don't you know na masamang ugali ang pagtitig ng ganyan sa isang tao? Kunot noo siyang umiling, saka lumapit rito. Napatingin lang masama na agad ang ugali. Hindi ba pwedeng na-attract lang? Sambit niya dito na ikinangiti naman ito, sabay hapit sa kanyang bewang. I can show it to you as long as you want. Pero I'm not sure kung hanggang show lang mangyayari. Pero hindi mo kailangang ma-attract. Kasi sayong-sayo lang to. Naiiling siyang humiwalay dito at saka hinarap ang niluluto nito. Anong tawag dito? Tanong niya habang kumukutsara ng niluluto nito sa kawali. Kundi niya kasi ibahin ang topic nila ay malamang sa malamang na akitan siya nito hanggang sa bumigay siya. It's called kaldereta. Hindi ka pa ba nakakapagluto niyan? Mabilis na iling ang sinagot niya dito dahil may laman ng bibig niya. I never tried this dish. Pwede mo ba akong turuan kung paano magluto nito kapag may free time ka? Tanong niya rito. Sure. Teka, bakit hindi ka nalang sumama sa akin sa pupuntahan ko? Tutal wala ka rin namang kasama rito. Baka next week pa makabalik si Manang. Hindi rin ako makakapag-focus sa trabaho kung lagi kitang may isip. Kung okay ka ba o kung ligtas ka. Saad nito na kinuha sa kanya ang ginamit niyang kutsara at kumutsara itong muli sa kawali para siguro tikman ang sarili nitong luto. Napaisip rin siya sa sinabi nito. Mahirap nang mag-isa lalo na't babae siya. Sige. Anong oras bang alis natin? Tanong niya rito. We have 2 hours left para kumain at mag-ayos ng gamit. So, sasama ka na sa akin? Tanong nito sa kanya. Obviously. Kaya nga po tinatanong ko kung anong oras ang alis natin eh. Piloso po niyang sagot dito. Ikaw talaga. Umandar na naman ang pagiging masungit mo. Halika na nga, kumain na nga tayo. Yaya nito sa kanya habang pinisilang kanyang pisngi. Pagkuway inakbayan siya nito palapit sa mesa at pinaupo sa isang silya bago siya nito iniwan para ihanda ang mesa. Tulungan na kita. Presenta niya rito at akmang tatayo na sana sa pagkakaupo nang pigilan siya nito. Ako na lang. Basta maupo ka lang dyan. Gusto ko ako naman na mag-aasikaso sa'yo kahit ngayon lang. Baka kasi hindi kita maasikaso ng maayos sa pupuntahan natin eh. Okay. Tanging sabi niya bago siya nanahimik at pinagmamasa na lang itong gumawa. Let's eat. Yaya nito sa kanya nang matapos itong maghain
pagkatapos ng 1,000 taon. Hindi, joke lang. Ang totoo ay ang bilis itong nag-ayos ng mesa at mabilis ring nakapaghain ng pagkain. Tahimik lang silang kumakain habang panay sulyap naman ito sa kanya at panay lagay ng pagkain sa plato niya. Siguro ay may balak itong gawin siyang balyena. Baka kapag umuwi na siya sa kanila hindi na siya makilala ng mga magulang at kaibigan niya. Busog na ako. Grabe. Wala ka naman sigurong balak na palubuhin ako ng lagay na to, no? Reklamo niya rito habang nakatitig sa gwapo nitong mukha. Wala naman akong balak na ganyan pero palubuhin ng tiyan mo sa loob ng 9 months. Meron. Mabilis niya itong kinurot sa tagiliran pero parang baliwala lang dito yon. Kapag hindi ka tumigil sa pangungurot mo, hahalikan kita. At alam mo na ang kasunod nun. May banta sa tinig nitong sabi sa kanya kaya tumigil na siya. Baka kapag ipinagpatuloy pa niya totohanin nito ang sinabi nito at mamaya lumobo na lang ang tiyan niya. Hindi pa naman ito gumagamit ng proteksyon. Ako na ang magliligpit nito, maligo ka na sa kwarto mo. Saan niya rito saka tumayo at isa-isang iniligpit ang kanilang mga pinagkainan. Sabay tayong mag-shower, mamaya na yan. Sambit nito sabay buhat sa kanya paakyat sa kwarto nito. Uy, ibaba mo ako, may binabala ka na naman siguro. Pambubuko niya rito habang kumakawala sa pagkakabuhat nito sa kanya. Huwag ka malikot. Sige ka mamaya pareho tayong may bukol at bali kapag nahulog tayo dito sa hagdan. Bigla siyang napahinto sa ginagawa niya dahil sa sinabi nito. Pagkapasok nila sa kwarto ibinaba na siya nito pero bigla naman siya nitong hinila papasok sa banyo at mabilis na inilak ang pinto. Time to bath, sweetie. Sambit nito habang nasa labi ang pilyong ngisi. Mauna ka na, I can... Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin nang patahimikin siya nito gamit ang labi nito. Pagkatapos silang maligo na may kasamang tikiman nagtungo na siya sa kwarto niya at mabilis na nagbihis habang ito naman nagliligpit ng kanilang mga pinagkainan. Matigas kasi ang ulo Kung hinayaan na lang sana siya na magligpit habang naliligo ito, di sana tapos na. Sweetie, are you done? We're getting late na. Rinig niyang tawag nito sa kanya sa may sala. Pagkatapos ng kung ano-anong kalokohan na ginawa sa kanya, ngayon naman pagmamadaliin siya. Yes, I'm done. Pababa na ako. Sigaw niya rito sa cabinet bit ang backpack na nilagyan niya ng ilang pirasong damit. Dahil mga ilang araw daw sila sa pupuntahan nila. Napapabuntong hininga na lang siya habang pababa sa hagdan. Wala naman siyang magagawa kundi ang sumama rito. Dahil nangangamba siya sa lagi nitong sinasabi na baka may bad guys na bigla na lang pumasok sa bahay. At gawan siya ng masama. Let's go. Sambit nito na agad kinuhang dala niya at akbayan siya palabas ng bahay hanggang sa sumakay sa yate nitong nasa hindi kalayuan sa bahay nito. Palibhasa ay tabing dagat kaya may yate ito na pwedeng sakyan kapag gustong mag-unwind sa gitna ng karagatan. Puno ng pagkamangha na inilibot ni Tamara ang kanyang paningin nang makadaong sa tabi ang sinasakyan nilang yate ni Renz. Sobrang ganda naman dito. Parang paradise sa ganda, grabe. Sambit niya habang inaalalayan siyang makababa sa yate ni Renz na halatang natutuwa sa nakikita sa kanyang mukha. Pero mas maganda ka pa rin, lalo na when you're fully in front of me. Ouch! Hey, I'm just kidding. But I like my imagination. Naiiling siyang naglakad palayo rito habang tatawa-tawa naman itong nakasunod sa kanya. Hindi niya akalain na mahilig pala itong umiskor sa kama. Paano na lang kapag nabuntis siya nito? Hey! Sambit nito na ikinalingon niya rito. Pero pagharap niya rito ay mabilis siya nitong hinalikan at saka tatawa-tawang iniwan siya. Naisahan na naman siya nito. But, damn, hindi na yata makukumpletong araw nito nang hindi siya natitikman. Kahit saglit lang. Hey you, mister! Magnanakaw ng halik! Get back here! Nakakarami ka na Uy, intayin mo ko! Tawag niya nito habang paakyat sa mabatong daan. Huminto naman ito para hintayin na makalapit ito. Kundangan kasi na ang ganda nga ng isla na pinuntahan nila. Pero mukhang mahihirapan siya bago nila marating ang liblib na baryo ng San Narciso. Want me to carry you? Tanong nito nang makalapit siya rito. Hindi na, kaya ko naman. Sabi mo nga 'di ba? Kinaya nga kita Ito pa kayang mahirap na trail na to? Ngumiti ito sa kanya saka inilahad ang isang kamay. That's the spirit. Pero iba yung ginawa natin. Ako lang ang sabi ko nga ay tayo na. Wala sa sariling napabuga siya ng hangin.
Mukhang tatanda siya ng mabilis sa pangungunsumi kay Renz. Pero gustong gusto niya ang atensyong ibinibigay nito sa kanya. Lalo tuloy siyang In love dito? Ha? In love siya sa lalaking to? Kailan pa? Bahagya siyang sumulyap kay Renz na medyo pinapawisan na. Dahil siguro mabigat ang dala nitong camping bag na puro gamot at kung ano-ano ang laman. Wait! Sambit niya rito na ikinahinto naman ito habang nakakunot ang noo. Pawisan ka na. Punasan ko muna baka magkasakit ka pa eh. Mabilis niyang kinuha sa bulsa ang kanyang backpack ang bimpo at saka ito pinunasan ng pawis. Makatitig ka naman ay wagas. Baka ma-inlove ka na niyan sa akin. Biro niya rito pero hindi man lang ito nag-react sa biro niya. Sa halip ay humakbang na ito palayo sa kanya. Mabilis naman siyang sumunod dito habang kapwa sila tahimik na naglalakad. At wala ni isa man ang nagtangkang magsalita hanggang sa makarating sila sa baryo. Pagdating nila doon ay agad naman silang sinalubong ng group leader ng medical team na nauna na sa kanila roon. Mabuti naman at nakarating na kayo. Kala namin di na kayo susunod. Saad ng leader ng mga ito na sa kanya nakatingin. Bahagya siyang nag-iwas ng tingin dito at saka naupo sa isang tipak ng bato. Pasensya na, medyo tinanghali lang ng gising. Oh by the way, siya nga pala si Tamara. Turo ni Renz sa kanya na hindi lang niya pinansin. Busy kasi ang utak niya sa pag-iisip kung ano ba talaga ang label nilang dalawa ni Renz. Ano to? Tinikman lang siya pero walang balak na linawin ang status nila? Napapabuntong hininga siyang naiiling habang nakatitig sa isang pulang bulaklak na nakatanim sa isang paso. Kung hindi siya nagkakamali ay isang red carnation flower na madalang lang ang meron sa Maynila. Alika, ihahatid muna kita sa tutuluyan natin para makapagpahinga ka. Tumango lang siya kay Renz at walang imik na sumunod dito patungo sa isang kubo. Ang tahimik mo yata, may problema ba? Tanong nito sa kanya na mabilis niyang inilingan. Wala, sige na magpapahinga na ako. Pagkasabi nun ay tinalikuran na niya ito at pumasok sa kwarto para dun magpahinga. Naiinis siya dahil ang rupok niya. Hindi niya maintindihan kung bakit ang bilis niyang bumigay kay Renz. Pati katawan niya ibinigay niya rito. You're in love with him. That's the only answer, Tamara. Wala sa sariling sambit niya bago siya nahiga sa papag na gawa sa kawayan. Sobrang pagod na nararamdaman niya. Hindi man pisikal pero emosyonal. You're in love with whom? Tanong ni Renz na hindi niya namalayang nakatayo pala sa may pinto. Bumangon siya sa pagkakahiga at saka umiling dito na lalong nagpadilim ng aura nito habang masama ang tingin sa kanya. You're still in love with your ex-fiancé, right? Tanong nito sa kanya na ikinaamang niya habang titig na titig rito. Mabilis siyang umiling dito. No. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya sana rito nang putulin nito ang pagsasalita niya. I'll take you home in Manila, where you belong, with the man you love. Tatapusin ko lang ang misyon ko. Pagkasabi nun ay mabilis siya nitong iniwan. I'm in love, yes. Not with Sean, but with you, Renz. Bulong niya habang sunod-sunod na pumapatak ang kanyang luha sa kanyang magkabilang pisngi. Sa loob ng halos 6 na buwan na, lagi niya itong kasama at nakikita ay talagang posible siyang ma-inlove dito. Lalo na kung halos nandito na ang gusto niya sa isang lalaki. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad habang pilit na iniiwasang hindi mapahagulgol sa pag-iyak. Hindi na niya kayang malayo rito. Isipin pa lang niya ay para na siyang sinasaksak sa dibdib. Paano pa kaya kapag nakabalik na siya sa Maynila? Hindi niya kayang malayo rito kahit isang araw lang. Paano pa kapag hindi na niya ito nakikita lagi? Dahil sa mga isipin niya ay lalo siyang naiyak. Siguro ay kailangan niyang kausapin si Renz at ipaliwanag rito ang kanyang sinabi kanina. Siguro ay kailangan na niyang umamin dito para malinawan ito. Mali kasi ito nang iniisip tungkol sa narinig nito sa kanya. Mabilis niyang pinunasan ng kanyang mukha at inayos ang kanyang sarili nang makapagdesisyon na siyang aminin dito na ito ang mahal niya at mali lang ito ng pagkakaintindi sa narinig nito. Pagkatapos niyang ayusin ang kanyang sarili ay mabilis siyang lumabas at hinanap si Renz sa paligid. Pero hindi niya ito makita kaya nagtanong siya sa isang doktor na naglalakad sa hindi kalayuan sa kanya. Excuse me doc, nakita mo po ba si Renz? Hindi ko kasi siya makita eh. Nakangiti itong lumapit sa kanya. I saw him. Kasama niya si Dr. Bea. Siguro ay pumunta sila dun sa may falls para kumuha ng tubig.
Bahagya siyang tumingin sa daang itinuro nito. Salamat, sige puntahan ko na lang po. Paalam niya rito saka mabilis na sinundan ng daang itinuro ng doktor sa kanya. Napapangiti pa siya habang mabilis na naglalakad patungo sa falls na itinuro sa kanya. Pero ang kani-kanina lang na ngiting ipinaskil niya sa kanyang labi ay biglang napalis. Nang pagdating niya sa falls ay may isang eksena ang sumalubong sa kanya. Si Renz at yung Doktora Bea na sinabi kanina ng doktor na napagtanungan niya ay parang sabik na naghahalikan sa harap niya. Pakiramdam niya ay para siyang sinaksak ng kung ilang libong beses habang sunod-sunod na pumapatak ang kanyang mga luha. Akala niya magiging masaya silang dalawa ni Renz habang nasa medical mission ito. Kasama siya. Akala lang pala niya. Marami talagang namamatay sa maling akala. Nang hindi na niya makayanan ang nakikitang eksena ay mabilis siyang bumalik sa kubo at saka kinuha mga gamit niya. Walang paalam siyang umalis ng kubo. Baon ng isa na namang heartache na naranasan niya sa pagmamahal ng maling tao. Pagdating niya sa Pampang ay sakto namang may bangkang demotor ang paalis kaya agad niya itong nilapitan at nakiusap sa may-ari na kung pwede siyang makisakay. Pumayag naman ito at agad siyang pinasakay dahil nagmamadali ito. Kagaya ng pagmamadali niya na makalayo sa lalaking minamahal niya. Sa kanyang pag-alis ay iiwan na rin niya ang pagmamahal na yon at kakalimutan na niya na minsan sa buhay niya ay may nakilala siyang isang Renz Montemayor na dahilan kung bakit halos ay isumpa na niyang salitang pagmamahal. Hindi na niya ulit hahayaan na may isa pang lalaki ang papasok sa buhay niya at sasaktan din siya kagaya ng mga lalaking ayaw na niyang makita kahit kailan sa buhay niya. Kanina pa naiinip si Tamara sa paghihintay niya sa kanyang sundo. Kanina pa pagkarating niya sa pantalan ay agad niyang tinawagan ng kanyang mommy para magpasundo. Pero hanggang ngayon ay wala pa rin ito. Halos 2 oras na siyang nakaupo sa tabi ng isang tindahan habang tahimik na nakikinig sa usapan ng mga taong inalok pa siya ng merienda pero tinanggihan niya. Nagmerienda kasi siya kanina habang nasa biyahe sila ng mabait na matanda na nagmagandang loob na tulungan siyang makarating sa pantalan sakay ng bangkang demotor nito. Malaki ang pasasalamat niya sa matanda kaya nang makababa siya ng bangka nito ay binigyan niya ito ng cash. Pagkatapos niya mag-withdraw ng pera para makabili siya ng matinong damit. Mabilis siyang napatayo nang marinig niya ang busina ng isang sasakyan na huminto sa kanyang gilid. Bumaba doon ang kanyang mommy at mabilis na lumapit sa kanya at mahigpit siyang niyakap na para bang sobrang tagal niyang nawala. Sa bagay, 6 na buwan din siya sa Isla Esmeralda kaya hindi nakatakataka na ganito ang reaksyon ng mommy niya. My baby girl, akala namin tuluyan mo na kami iniwan ng daddy mo. I miss you so much. Baby ko, masayang-masaya ako kasi nakabalik ka na sa amin ng daddy mo. Teka, bakit ang liit na ng tiyan mo? Di ba dapat ay nasa 7 to 8 months ng tiyan mo? Malungkot siyang umiling dito nang humiwalay ito sa pagkakayakap sa kanya. Nakunan po ako habang nasa isla pa. Ma'am, can we continue this conversation later? I wanna go home na. Sobra kasi akong napagod sa biyahe kanina eh. Ngumiti ito sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang muka. Saka tumango. Halika na. Iyaya nito sa kanya na nauna nang sumakay ng sasakyan. Siya naman ay nagpaalam muna sa mga taong nakausap niya kanina bago siya sumakay sa sasakyan. Pagkalipas ng may 2 oras na biyahe ay finally nakarating din sila sa bahay nila na sobrang niyang na-miss. Dito ka na ba ulit titira? Tanong sa kanya ng kanyang mommy nang makapasok sila sa loob ng mansyon. Ngumiti siya rito kasabay ng kanyang mahinang pag-iling. I'm planning to live in New York after fixing my unfinished business. I'm sorry ma'am but I can't stay here anymore. Lumapit siya rito at mahigpit na yumakap rito. Is there any problem? Tell me, what is it? If you're thinking about the wedding. Not about that ma'am. It's about the guy that I've met in the island. Do you love that guy? Tanong nito na mabilis niyang tinanguan. But he doesn't love me. Like the way I love him. And, di ba may arranged marriage pa kami ni Sean? I'm so sorry mom but I think I can't marry him anymore. My baby girl, you don't need to marry him. Kasi binawi na ng daddy mong kasunduan. You can love anyone you like. Just do what makes you happy, okay? We love you so much.
and we want to see you happy with the man you love. Malungkot siyang umiling rito. I don't want to love anyone else anymore. They just want me because of my physical appearance, not to love me. I will never love anyone again, not ever. Bulong niya bago muling yumakap rito. She's trying not to cry in front of her mother. She doesn't want her to see how sad she is. So she smiled nang binitawan siya nito. Mom, can I go upstairs? I'm really tired. I want some rest. Sure, magpahinga ka na ng mabuti. Magpapaluto na rin ako kay Manang ng mga paborito mo. Sige na, umakyat ka na sa kwarto mo. Ngumiti siya rito bago siya umakyat sa hagdan, patungo sa kwarto niya. Damn, what a stupid heart. How can I love that nonsense guy? Ginamit lang niya ako. Ginamit lang ng Renz na yun ang katawan ko to fulfill his body needs. Bulong niya habang paakyat siya sa kanyang kwarto. Hindi niya naman nagawang pagsisihan ng ginawa niyang pagsuko ng kanyang sarili dito dahil inaamin niyang kagustuhan din niya na may mangyari sa kanilang dalawa. Pero paano kung magbunga ang kanilang ginawa? Kaya ba niyang palakihin ng mag-isang magiging anak nila ni Renz? Oo nga at hindi issue sa kanya ang pera. Pero paano niya gagabayan ng tama ang bata kung puro galit ang nasa puso niya? Damn it! You're so stupid, Tamara! Bakit mo kasi hinayaang angkinin ka ng manggagamit na yon? Nanggigigil niyang sita sa kanyang sarili nang makapasok siya sa kanyang kwarto. Inilak muna niyang pinto bago siya lumapit sa kanyang kama at pabagsak na nahigaron. Siguro ay kailangan na talaga niyang lumayo. Right, I need to leave this country and start my new life. Malayo sa taong dahilan ng sakit na nararamdaman ko sa mga sandaling to. Sambit niya bago siya nagtungo sa banyo para mag-shower. Kanina pa pauli-uli si Ren sa loob ng kanyang kwarto. Isang linggo na kasi simula nang umalis si Tamara sa isla nang walang paalam. He was so stupid. Bakit kasi niya naisipang halikan si Bea nang makita niyang dumarating si Tamara habang nasa falls sila ng doktora? Halos madurog ang puso niya nang makitang umiiyak na tumakbo pabalik ang dalaga sa kubo. Susundan niya sana ito pero mabilis siyang pinigilan ni Bea at muling hinalikan. Hindi naman niya magawang itulak ito palayo sa kanya. Alam naman niyang hindi makakaalis ng isla si Tamara dahil nasa kanya ang susi ng yate. Tapos, madalang lang ang bangkang de motor ang bumabiyahe patungo sa pantalan. Iyon ang akala niya. Dahil nang bumalik siya sa kubo, matapos niyang kausapin si Bea wala na si Tamara, pati na ang gamit nito. Sabi ng isa niyang kabaro ay mabilis na umalis si Tamara habang umiiyak. Bigla siyang napaisip. Bakit iiyak si Tamara ng ganon pagkatapos itong makita na nakikipaghalikan siya sa ibang babae? Hindi kaya mahal na siya nito? Pero mahirap manghula sa nararamdaman ng isang tao. Kaya agad niyang iwinaksi sa kanyang isipan ng tungkol doon. Sir Renz, handa na po ang hapunan. Lumabas na po kayo dyan. Tawag sa kanya ng matandang kasambahay niya. Nakababalik lang galing sa probinsya ng mga ito. Sige po Manang, mauna na kayo. Wala pa po akong ganang kumain. Sagot niya rito sabay inom ng wine na kanina pa niya inuutoy-itoy inumin. Simula nang mawala sa bahay na yon si Tamaray, para bang nawalan na rin ulit ng kulay at sigla ang buhay niya. Alam niyang masaya siya kapag nakikita niyang maganda nitong mukha, ang kakulitan nito at ang pagiging pasaway nito. He missed everything about her. What if bumalik na siya sa Maynila? Doon kasi may posibilidad na makita niya ito. Unlike here sa isla na puro karagatan na lang natatanaw niya. Tama. Bukas na bukas din ay babalik na siya sa Maynila at magbibitiw bilang doktor. Mas malaki kasi ang chance na makasalamuhan niya ang dalaga kung ang business niya ang aasikasuhin niya. Base kasi sa research niya ay si Tamara na ang CEO ng Huddlestone Corporations at iba pang mga negosyo ng mga ito. Wala sa sariling napangiti siya, sabay inom ng wine na nasa wine glass niya. Alam niyang Tamara hates the smell of any alcoholic drinks, pero hindi ito nagreklamo ng gabing unang beses niya itong angkinin. He can say na ang gabing yun ang pinaka-memorable na gabi sa buhay niya simula nang makilala niya ito. Inaamin niya na he was really attracted to Tamara. For the very first time na masulyapan niya ito habang nasa buhanginan at walang malay. We will meet again, Tamara. But this time, I'll make sure na hindi mo na ako matatakasan, kagaya ng pagtakas mo sa akin nung nasa isla tayo ng San Narciso.
I'll make sure that you will remain by my side forever. Kung kinakailangan kong busugin ka for 9 months ay gagawin ko. Huwag ka lang muling mawala sa akin. Saan niya na tila nanunumpa sa kawalan bago nagdesisyong lumabas ng kanyang kwarto. Naiinis na naupo si Tamara sa kanyang swivel chair habang pinagmamasdan ng isang katerbang trabaho na kailangan niyang matapos as soon as possible. Hindi na nga siya natuloy dahil sa kanyang ama na todo pigil sa kanyang pag-alis patungong New York para dun manirahan sana. Pero hindi siya natuloy dahil umapela na naman ito. Dapat ay last week pa siya nakaalis pero heto siya at nasa kanyang opisina at nakatitig sa mga papeles na kailangan ng kanyang pirma. Hindi ako matatapos kung tititigan ko lang ang lahat ng to. Sambit niya sa kawalan, saka kumuha ng sign pen at isa-isang pinirmahan ng mga papeles na nasa harapan niya. Ma'am Tamara, may naghahanap po sa inyo sa labas. Saad ng kanyang sekretarya na tinanguan lang niya at hindi man lang pinag-aksayahan ng isang segundo para tingnan ito. Papasukin mo na lang, busy ako. Utos niya rito. Sige po ma'am. Sagot nito na mabilis humakbang patungo sa pinto para papasukin ng kanyang bisita. Hindi ka man lang ba mag-aaksaya ng oras para batiin ang bisita mo ng isang magandang araw? Diretso siyang napaangat ng tingin nang marinig ang pamilyar na boses ng lalaking pilit niyang kinakalimutan. Anong ginagawa mo rito? Umalis ka na. Busy ako. Malamig niyang saad, saka muling itinuon ang kanyang atensyon sa kanyang ginagawa. Then, hihintayin kitang matapos. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Pwede bang sabihin mo na para makaalis ka na? Putol niya, sasabihin pa sana nito. Ilang araw na kasing pabalik-balik sa opisina niya si Renz at lagi siyang iniistorbo sa trabaho niya. You wanted to know what I need? Then come with me and I will tell you kapag nakarating na tayo sa lugar na gusto kong ipakita sa'yo. Don't worry, ipagpaalam na kita sa daddy mo. Naiirita siyang tumayo sa kanyang swivel chair at kinuha ang kanyang bag. Pagbibigyan niya lang ito ng isang beses. Pagkatapos nun naiiwasan na talaga niya ito kahit na ano pa man ang mangyari. Pagbibigyan kita ngayong araw, pero sa susunod, hindi na. Pagkasabi nun ay nauna na siyang lumabas sa opisina niya. Excited ka naman yatang masyado na iwasan ako. May ginawa ba akong masama sa'yo? Tila baliwalang tanong nito sa kanya habang naglalakad sila palapit sa elevator. Huwag mo akong kausapin. Sagot niya rito at nauna nang lumabas ng kanyang opisina. Mabilis siyang naglakad patungo sa elevator habang nakasunod naman ito sa kanya. Nalihim niyang pinakikiramdaman. Nang makapasok siya sa elevator ay sa bandang sulok siya pumwesto para makaiwas sana rito. Pero nagsumiksik ito sa tabi niya habang nakaharang sa kanyang harapan dahil siguro puro lalaki ang mga sakay ng elevator at iilan lang ang babae kasama siya. Nang makarating sila sa lobby ay agad siyang hinila nito palapit sa sasakyan nito. Napipilitan naman siyang sumunod dito dahil sa higpit ng pagkakahawak nito sa kanya. Saan ba kasi tayo magpupunta? Ang dami ko pang trabaho eh. Abala. Tanong niya rito nang pakawalan siya nito at pasakayin sa sasakyan nito. Malalaman mo rin mamaya. Pero ngayon ay manahimik ka na muna. Saan nito nang makasakay ito sa tabi niya? Naiinis siyang bumaling ng tingin sa labas ng sasakyan nang buhayin nito ang makina ng sasakyan nito at nagmaneho patungo sa kung saan. Nang makaramdam siya ng antok ay pasimple siyang sumandal sa kanyang kinauupuan at saka gusto lang niyang pumikit at pakiramdaman si Renz na busy sa pagmamaneho nito. Pero hindi niya mapigilan ang kanyang antok kaya hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nang magising siya ay nasa isang silid na siya at nakasuot ng isang puting bestida at nakaayos ang kanyang buhok. Litong-lito niyang pinagmasdan ang kanyang sarili. Bakit ganoon ang kanyang kasuotan? Napakaraming katanungan ang umiikot ngayon sa kanyang isip. Hindi niya alam kung ano ba talaga ang nangyari matapos niyang sumama kay Renz.